Ito na pala yung update dito sa barangay hall na itinayo sa mismong bangketa na tabi ng eskwelahan dito sa Santa Cruz, Maynila. Sa nakikita po ninyo ay malapit-lapit na pong magiba ang kabuuan ng gusaling ito. Siguro kung hindi lang po nagkaroon ng pagbaha sa Maynila ay baka natapos na ito. Diba? Sayang ang pera mga kababayan ko. Nakalagay nga dun sa kontrata na nagkakahalaga po ito ng 19 million pesos. Pero para sa kapakanan ng nakakarami ng mga nasasakupan ng lugar na ito at ng mga estudyante, kailangan itong gibain para muling madaanan ang bangketa at magkaroon muli ng liwanag ang paaralan na ito. Isang mapagpala at magandang araw po sa ating lahat mga batang Maynila. Ngayon po ay nandito ulit tayo sa Alonso Street dito sa Santa Cruz, Maynila, kung saan ay ipapakita ko po sa inyo yung updated na sitwasyon dito sa ginagawang pagtatanggal, pagtibag ng isang barangay hall na itinayo dito lamang dito sa mismong bangketa sa tabi pa mismo ng eskwelahan. Sa ngayon makikita po ninyo ay siguro nasa tatlo or apat na palapag itong gusaling ito. Kung yung mapapansin, nasa dalawa na lang, no? At wala na yung mga pader, mga poste na lamang yung inyong makikita rito. Siguro nga kung hindi nagkaroon ng bagyo or nagkaroon ng pagbaha sa Maynila, baka natapos na po ito. Kaya ito, papakita ko po sa inyo. Kung yung mapapansin, di ba? Yan, oh. Meron po mga estudyante na naglalakad rito dahil nga eskwelahan po itong gilid na ito. So inyong mapapansin, yung mga tao, yung mga estudyante, madalas sa kalsada na sila dumadaan kasabayan ng mga sasakyan na ito. Kasi nga yung bangketa sa bahaging ito nawala na, no? Nasakop na ng gusaling ito. Napansin ko rin na dapat ang pinakang harapan talaga ng eskwelahan na to is itong nandito sa may part na to ng gusali. Pero dahil nga sa dami ng mga obstruction, hindi lang itong gusali na to, maging dun sa kabilang bahagi po may mga obstruction. So yung pinakang gitna ng eskwelahan na to, ng paaralan na to, yun yung nagiging entrance exit nila. Sa anggulong ito makikita po ninyo, walang kaduda-duda, bangketa po talaga yung sinakop ng gusaling ito. Kung hindi rin tayo nagkakamali ay nakita po natin na 19 million po yung inilaang budget para sa pagpapatayo ng multipurpose building daw na ito. So kayo na po yung humusga kung ito ba ay tama na sa bangketa inilagay ito. Tapos inyong mapapansin yung portion ng paaralan na to nahaharangan ng gusali na to, to the point na yung mga classroom na natatabunan ng gusali na to dumidilim. So isa rin yan sa mga inirereklamo ng mga guro dito na nag-try naman daw silang i-appeal na wag nang ituloy itong pagtatayo nito, pero itinuloy pa rin po yung build ng multipurpose building na ito. So mapapansin niyo yung mga debris, mga semento, nandito na. May mga nakikita tayo mga kumukuha po ng mga kalakal na pwede pang pakinabangan tulad ng bakal. So comment down below kayo dyan mga kababayan, anong inyong reaksyon patungkol nga dito. Sa ngayon talagang marami po yung mga nakikita natin, no? Hindi lang dito sa barangay na to, maging sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila. Hindi lang sa Maynila, maging sa ibang lugar sigurado may mga ganitong klase ng sitwasyon na kung saan yung mga hindi lang barangay hall, maging mga gusali, mga bahay, mga tindahan ay sinako po ang bangketa na sa halip ay madadaanan ng taong bayan. So yun lamang po, no? Maraming salamat sa inyong pagsama, panonood. Please like, share, comment, and subscribe po mga kabayan. Maraming salamat po. Thank you and God bless po mga batang Maynila. Thank you po.